Alam niyo yun, yung parang sa dami na natrabaho natin this week, parang laging kulang pa. Yung meron tayong fear palagi. Kahapon lang may counseling po ako ng isang member namin na matindi yung anxiety daw niya, ang daming fears. I don't know, maybe na-experience yun na pong matakot ng sobra. Yung hindi mo alam ang gagawin, punong-puno ka ng kaba, maybe about sa future, takot mawalan, fear of failure. Marami tayong fears na pwedeng makaparalyze sa atin because fear paralyzes us. Marami, may mga bagay na hindi tayo itatry kasi may fear ka ng rejection, fear of failure, fear of punishment, fear of not being enough. Saan po ba nanggagaling to at ano ba yung pang-kontra dito? Sabi po sa 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Ito pong sinulat po ni John na to ay para sa mga taong may takot sa Diyos, may relasyon sa Diyos. Pag alam mo raw po na mahal ka ng Diyos, because God is love and God is loving, at tayo po ay kanyang anak, ang Diyos mismo magpoprotekta, magpo-provide. So even sa mga bagay na kinakatakutan natin, bibigyan daw po tayo ng lakas. Dahil pag alam mong mahal ka ng Diyos, di ba magkakaroon ka ng kumpiyansa. Parang isang bata na like anak ni Chacha, ano? Wala namang takot yan na magutom, walang takot na baka walang maisuot na damit kasi may magulang na nagmamahal sa kanya. At kung tayo po ay nasa kanya, hindi po dapat manaig ang takot kasi ang kanya pong pagmamahal ay perpekto. Tayo ng magulang, yung pagmamahal natin, imperfect pa nga eh. Hindi natin minsan nababasa yung totoong saloobin ng mga puso na anak natin. And yet si God po, who is our Father in heaven, alam niya yung pangangailangan mo nga before even ka magdasal. Right? Ang kailangan lang po natin, una, manalig tayo na bahal tayo ng Diyos. Pangalawa, manalig tayo sa kanyang kakayanan, yung kanyang capability. Kaya po pag sabi nating, Lord, Ama ko sa langit, tulungan mo ako ngayong araw na to. Magkakaroon ka ng peace, magkakaroon ka ng kapayapaan na hindi mo maintindihan kung saan nanggagaling because yung love niya hindi pwedeng mag-coexist with fear. Parang yung tubig at langis. Either mahal mo ang Diyos or takot ka sa hinaharap. Kaya pag may pagmamahal ka ng Diyos, hindi po mag-exist ang fear. Kaya po, gusto ko lang encourage kayo. Ang solusyon sa takot ay hindi tapang sa sarili, kundi pagbababad sa pag-ibig ng Diyos. We don't conquer fear by pretending we're strong. Nako-conquer po natin yung fear by embracing God's perfect love. Araw-araw po tayo manalangin, araw-araw tayo magbasa ng salita ng Diyos. Ilaglag mo yung mga bagay na gumugulo sa isipan mo ng mga negative. At I'm sure si Lord will give you the grace para mapaglabanan mo yung takot. Because again, 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Alam ko pong ang takot ay laging nandyan para i-test ang aming pagmamahal sa iyo at ang pagmamahal niyo sa amin. So Lord, tanggalin niyo po kung ano man ang mga fears namin because sabi mo nga, hindi mo kami binigyan ng spirit of fear, but the spirit of power and love. Kaya Panginoon, sa mga tao ngayon, takot sa hinaharap, Lord, ipaalala mo sa kanila, ikaw may hawak ng aming future at ang pagmamahal mo ay hindi magmamaliw. Salamat sa weekend na hinaharap namin, i-embrace namin to ng lubusang may tiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.